Future homeowners and investors, the house behind us has 3 bedrooms, 2 toilet and bath, and meron tayong parking lot with a minimum lot area of 102 square meter and the floor area is 70 square meter. So this house is 30 to 40 minutes away from Quezon City, Lake Commonwealth area, situated in Barangay San Jose, Rodriguez, Rizal, inside in an exclusive subdivision, Metro Manila Hills. Rog Camacho here, isang licensed real estate broker at samahan niyo po ako ngayong araw na silipin itong ating single attached house and lot dito sa Rodriguez, Rizal, which has 3 bedrooms, 2 toilet and bath, and a parking lot. And this house is selling at the price of 6.1 million pesos. Sa buong detalye ay ibibigay ko po lahat sa dulo ng video. So yung sisilipin natin ngayon is ito yung kanilang actual turnover unit. So sa kanilang actual turnover unit ay painted na, wala tayong tiles, pero meron tayong partition. Pero mura na rin ito sa price na 6.1 million pesos dahil in just 30 to 40 minutes ay andun ka naman sa Commonwealth area. And dito sa kinatatayuan ko ay ito yung space nila para sa kanilang garden area. So magmula dito sa wall, meron tayong 4 meters wide na setback, which is ideal ito sa ating mga landscape or sa ating mini garden on this side. So mas maganda pag we keep this area open para naman mas maaliwalas yung harapan ng bahay natin. And in fact, mas maganda nga na meron tayong trees dito sa front ng bahay natin nang sa ganon ay meron pa rin tayong shades of plants dito sa front ng bahay natin para ma-minimize natin yung init lalong-lalo na pag summer. Kasi meron para man din tayo ditong space sa inyong front para naman ito sa inyong landscape area. Then ideal din ito sa ating mga future homeowners and investors na mahilig magtanim-tanim ng gulay dahil ang laki pa ng mga spaces natin. Then on this side is andito naman, separate yung ating parking lot sa entrance ng ating bahay. So ito yung kagandahan sa ating single attached na bahay. So this parking lot can accommodate up to 2-car garage. But kung gusto niyo po na isa lang yung parking lot, you can maximize this space as your service area or additional space ng inyong dining area or living area, or kung meron kayong kasamang senior citizen sa bahay, then you can maximize this space as additional room ninyo dito sa baba. Then, meron pa tayo ditong space, service area, which is around 2 meters pa po ito na setback. Ayan siya, no? For your future expansion din ng inyong dirty kitchen and laundry area. Okay, so ngayon ay papasukin natin kung paano nga ba nila i-turn over yung kanilang 6.2 million pesos na bahay. Okay, so first, dito sa ating main door, eto, parang malaking pintuan, no? Malaking pintuan para sa ating entrance. Tapos, eto siya. Yan. Steel yung mga door natin dito sa ating entrance. Tapos, ganito na rin i-turn over sa inyo. Plain cement, meron tayong paint, wall paint na white, meron tayong ceiling, ayan. Tapos meron tayong pintuan papunta sa ating parking lot. Ito yon. Then, ganito kalapad. Well, actually, napakalapad po ng space and kitang-kita naman natin na walang mga dead spot na mga space. So lahat maximize na maximize. Doon, walang dead spot. Dito sa area na to, konti lang. Ito lang yung space na nasayang, which is later on, pwede naman natin itong gawing
storage area kasi napakaliit lang ng nasayang na space. Okay, so dito naman yung ating kitchen area. Tapos, yan, ito yung ating dining area. At ito naman yung ating malapad pa na space for our living area. Then, dito naman sa side na to, ay andito naman yung ating toilet and bath. So, ganyan na rin i-turn over sa inyo yung inyong toilet and bath. Then, meron tayo ditong pintuan, palabas, dito sa ating service area, or dito naman sa side ng ating parking lot. So, guys, no, for 6.1 million pesos, napakamura na neto. And considering na napakalapit niya sa Metro Manila, which is around 30 to 40 minutes away lang, ay andun ka na sa Commonwealth area. And aside from that, dito ay hindi binabaha at dito din ay kumpleto ang kanilang amenities katulad na lang ng swimming pool, clubhouse, basketball court, and children's playground. Okay, so ngayon aakyat ka sa taas. Dito naman sa stairs natin ay tubular yung gamit. Bakal yung pinaka-foundation tapos yung steps natin ay solid na wood. Dito sa second floor, ito, pag-akyat natin ay merong pintuan palabas dito sa ating yan, balcony. Diba? For 70 square meters, itong balcony na to. Okay, so next is, ganun din, plain cement lang din ito. Tapos kayo na pa ang bahala magpa-tiles nito. So either vinyl tiles or ceramic tiles. So ito yung ating master bedroom. Ganito kalaki yung ating master bedroom. By the way, hindi mo siya ma-appreciate sa ngayon kasi wala pang gamit. Hindi mo ma-appreciate kung gaano kalaki kasi hindi pa nalalagyan ng mga gamit. Okay, so mamaya lilipat tayo doon sa kabilang model unit para makita natin yung dress-up model unit nila. So dito sa master bedroom ay meron tayong own toilet and bath. Tapos meron tayong partition dito para sa atin namang cabinet. Next is our bedroom number 2. So dito sa ating bedroom number 2, ayan, ganun din siya. Meron tayong isang bintana. Yung window natin ay steel casement window ito. So okay na ito, no? Kasi naka-grills na safe na yung bahay ninyo pag nakalipat na kayo. Next is yung ating bedroom number 3. So dito sa ating bedroom number 3, mas malaki ito kumpara sa ating bedroom number 1. Mataas din naman yung ating ceiling, painted ito ng white. Tapos plain cement din tayo. Tapos meron tayong isang bintana. So next ay sisilipin natin yung kanilang dress-up na model unit. Future homeowners and investors, ipapakita sa inyo ng developer kung paano nga ba pagandahin yung kanilang 70 square meter na floor area or 6.1 million pesos na bahay dito sa Metro Manila Hills Subdivision sa Rodriguez, Rizal. Okay, so dito sa kanilang dress-up model unit, no, papakita sa inyo kung paano nga ba i-maximize, kung paano nga ba pagandahin yung inyong 70 square meter na floor area. So by the way guys, no, pagpasok ko pa lang dito sa kanilang bahay, hindi ako makapaniwala that this house is 70 square meters floor area. You know what? Okay, so kanilang dining area, eto ginawa nilang dining area. So dito, nakapaglagay sila ng 6-seaters na dining table. Then on this side, dito din nila nilagay yung kanilang sofa para naman sa kanilang living area. Meron tayong space doon para sa ating mga displays. Meron pa rin akong space dito sa side na to. Hindi pa rin ako nabibitin pagpasok dito sa ating storage area. Yung sinabi ko sa inyo kanina, they maximize it into your storage area. Okay? Yan, sa portion na yan. Then, hindi ako makapaniwala, for 70 square meters na floor area, ay nakapaglagay pa sila dito ng island. Wow, di ba?
So, it's a matter of creativity lang talaga kung paano mo ayusan yung bahay for 70 square meters. Guys, hindi ka na mahihirapan kung paano ayusan. Dahil dito, binigyan na kayo ng idea ng San Jose Builders kung paano pagandahin yung kanilang 70 square meters na bahay. Okay, so dito, ayun, meron tayo doong 6-seaters na dining table. Then dito, meron pa tayo ditong island. Yan. Tapos, eto, ginawa nilang L-type, no? Na kitchen area. Tapos, naglagay sila ng mga cabinets. Then, on that side, may mga cabinet din tayo. Very minimal lang yung kanilang dress-up model unit. Pero, wow na wow na wow. Grabe. So, again, yan, meron pa tayong space dito para sa ating refrigerator. Then, eto naman yung ating toilet and bath. So, eto ay idea lang din. Pag once na gusto mong i-upgrade yung bahay mo, then, eto yung gawin mo. So, dito sa portion na to, yung ating tiles ay from floor to ceiling dito sa area ng ating shower area. Tapos, eto naman yung ating water closet. In-upgrade nila yung kanilang toilet bowl as well as yung kanilang lavatory. Next ay yung kanilang kwarto sa taas. Dito naman sa stairs, no, ay nagkaroon na ng railings. Doon kasi sa kanilang model unit ay wala pang railings. So dito, lagyan nila ng railings. This is for the model unit. So again, kung gusto niyo pong gayahin itong kanilang dress-up model unit, pag once na nakabili kayo dito for this house, then you can do it, no? Andito, given na kung paano pagandahin yung inyong bahay. So dito sa stairs natin, yan, dito sa taas, no, hindi na sila gumamit ng ceramic tiles. Ang ginamit nila dito ay vinyl tiles. So number one, bakit maganda ang vinyl tiles? Unang-una, mabilis siyang ikabit, no? So less ka na doon sa labor. Pangalawa, ay hindi masyadong mabigat yung load niya dito sa second floor. Okay? So this is our bedroom number 1. Okay, so sa ating bedroom number 1, again, single bed, tapos meron siyang space sa cabinet. Yan, ipinakita sa atin ng developer na yes, we can put a single bed. Tapos, meron pa rin kaming space para sa ating cabinet. Then dito sa portion na to ay hindi dikit yung ating bed, no? Meron pa rin tayong space. The next is our bedroom number 2. For our bedroom number 2, katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, this is bigger than bedroom number 1. So dito sa bedroom number 2, as you can see, nakapaglagay sila dito ng double size na bed. Ayan. Guys, sobrang laki nito kasi double size na bed. And aside from its double size na bed, no, na nilagay dito, meron tayong space dito, meron tayong space dito. Napakalaking space pa dito sa side na to, na kung saan dito naman nila nilagay yung kanilang built-in na cabinet. Ganyan po siya kalaki. The next is our master bedroom. So dito naman sa ating master bedroom, ganyan po siya kalaki. Ito yung gustong-gusto ng mga buyers natin, no? Na meron tayo ditong space. Ito, may space tayo dito, may space tayo dyan, at meron pa tayong space doon na kung saan ang ginawa nila ay nilagyan nila ng table. Tapos, eto, yung kanilang queen size na bed. Ganun po siya kalaki. For 70 square meter, hindi ako makapaniwala na ganito kalaki yung mga kwarto natin dito. Okay? So, again, ang ginawa ng developer, naglagay lang sila ng accent dito. Ayan, eto siya. Accent, accent, wall accent. Tapos, yan, may mga cabinet pa rin tayo dito sa portion nito na maximize sila na mag-add ng cabinet dito. At hindi lang yon, meron pa tayong isang cabinet dito. Ayan. Alam naman natin pag master bedroom,
no, dito nakatira yung mag-asawa. Kaya maraming damit na ilalagay. 2 cabinet po talaga. Tapos, aside from that, ay nakapaglagay pa sila dito ng TV. Yan, sa wall na to. Then, eto yung ating toilet and bath. So, dito sa ating toilet and bath, in-upgrade din, no, ng developer. Naglagay sila dito ng shower. Yan. Tapos, floor to ceiling yung tiles natin. Then, dito, meron tayong glass enclosure para hindi mabasa itong portion na to. Tapos, eto naman yung ating salamin. Yan. May salamin na yung kanilang toilet and bath. Then again, eto yung dress-up model unit ng ating 6.1 million pesos na bahay. Future homeowners and investors, this is the price for our single attached house and lot with 3 bedrooms, 2 toilet and bath at isang parking lot with balcony dito sa Metro Hills Subdivision sa Barangay San Jose, Rodriguez, Rizal. The minimum lot area of 102 square meter at ang kanyang floor area ay 70 square meter. So yung price natin kasama yung VAT and transfer of title is 6,099,853. Then yung ating down payment is only 20%. 1,219,970. Bawasan natin ang reservation fee na 20,000 pesos at yung matitira doon is yun yung i-divide natin for 36 months without interest. Yun yung ating monthly down payment for 36 months without interest is 33,332 pesos. Then, yung ating remaining balance na 80% is yun yung loanable amount through bank financing. Then, for 20 years, ang ating monthly amortization is 38,817. For more details about this project, clippings, and reservation, please dial this number in flash namin sa screen. And if you are new to my channel, kindly click that subscribe button at i-hit mo na rin ang notification bell para pag mayroon tayong bagong videos na upload sa aming channel, ay agad namin kayong ma-notify. Again, this is Rog Camacho, your licensed real estate broker. Thank you so much for watching and God bless.